Summer pasyalan ba ang hanap nyo? What if mag-travel tayo around the world? Hep! Don't panic! Hindi mabubutas ang bulsa. May mapupulot pang business inspiration at ideas, kaya pasyal na! Sagot ko na ang tour nyo ngayong araw. Dadalhin ko kayo sa iba't ibang tourist destinations around the world. Gusto nyo yung horn? At ang best part pa rito, maiikot ang buong mundo sa halagang 230 pesos lang. For real? Lahat kasi ng sikat na international destinations nasa iisang lugar lang. Dito lang yan sa Cavite. Ang nagsilbing piloto at flight attendant na nagdala rito ng mga lugar na ito, si Eric at ang asawang si Ana na isang Russian. It started private lang namin siya. Talaga may isang swimming pool lang kami and we build 8 rooms for the family. Pero bago nag-fly ang kanilang negosyo, nagsimula rin sila sa baba. Nagtrabaho noon si Eric bilang waiter sa isang restaurant sa Amerika. Doon niya nakilala ang Russian student na si Ana na gustong magkaroon ng work experience at mahasa ang pagsasalita ng English. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama at marami silang hinarap na pagsubok. We both business graduate, so we both had a dream to build a business. We need to shift from being employee to employer, but that's not an easy shift, especially you need the capital, you need to know how to run it. So we start this real estate in America. But unfortunately, it didn't work out. That's the time medyo recession. Dahil sa nawalang kabuhayan sa Amerika, nagdesisyon ng mag-asawa na umuwi na lang. When we moved here dito sa Philippines, na-wipe out na talaga kami. Kasi for 1 year, wala akong nakukuhang work or wala akong nakuklose na deals in real estate. And Ana, ganun din siya sa modeling career niya, wala rin siya nakukuha. Sinubukan ni na Eric at Ana ang real estate business sa Pilipinas pero nagsara rin ito. Hindi tumigil sa pagbuo ng pangarap ang dalawa. Noon nila naisipang magtayo ng isang maliit na resort mula sa dating negosyo. Hanggang sa nakahanap sila ng mga kasosyo at nakalikom ng ilang milyon para i-level up ang kanilang resort. Kumbaga nakikita nila na, oh wow, may mga dumadating na tao. Nakikita naman nila yung ginagawa namin ni Ana, how to market this resort. And doon na sila nagkaroon ng parang openness na, okay, let's put more attraction here in Torres Farm. They don't think that this can be big. Pero kami ni Eric, parehas kami, we just really go through the hardship and we learn. 230 pesos for adults habang 160 pesos naman for kids ang entrance fee sa farm at resort ni na Eric at Ana, kung saan carry na mag-tour sa kanilang international destinations. Amerika, France, Italy, at kung saan-saan pang lupalop sa mundo. So, kaya napili ko yung Torres Farm na first-timer kasi nakita ko siya sa social media. Nakakatanggal na stress at naantok ako sa ambience. Masarap. Galing pa kami ng Nueva Ecija kasi nakita namin sa mga post sa Facebook na maganda daw itong Torres Farm. Kaya kami mga barkada, pumunta kami dito, tinignan namin. Kung dati hirap ipakilala ang resort ni Eric at Ana, ngayon itinuturing na itong the happiest place in Cavite. Wala na tayo to another summer pasyalan around the world. Meron pa bang mas magandang paraan para i-welcome ang summer bukod sa mag-beach? Dagat na rin ba kayo? Tara na sa La Union! Sa bayan ng Bacnotan, matatagpuan ang Boho Asian-themed beach house na ito. All over the world ang peg habang nagpapahinga. Welcome to the Reef House. Ang lahat ng ito nagsimula lang daw sa pangarap ng may bahay na si May. Ang pagkahilig niya sa abubot at pagbubutingting ang naging daan sa pangarap niya negosyo. Dahil ang beach house na ito, siya mismo ang nagdisenyo. Mula sa Boho Sunset Lounge na paborito ng mga guest, infinity pool, cafe, at ang mismong loob ng villa na ito. Hello, Miss May! Welcome! Welcome po to the Reef House.
Pagkapasok pa lang, agaw pansin agad ang dingding na ito. These baskets came from different countries po. Talaga? Mga collection ko po yan. Bakit ito? Ba't very particular dito sa boho? Kasi pagkasabihin mong boho kasi, free spirit siya. Parang unconventional. Parang it's a type of art na kahit ano-ano lang. Combine mo lahat ng colors, lahat ng shapes. Galing. Oo. Tsaka yeah. natural po. Yun po yun. Yes, oo, Yung natural pag-bohemian. yan. Bawat sulok sa villa, tila talaga namang aesthetic. Sa second Dahil floor. mahilig sila mag-travel, mga Ito, galing saan to? Sa Africa naman po yan, ma'am. Africa, para pala mag-tour around the world ka dito. Ang dami-dami niya collection. Sa atin to, di ba? Yes po, ma'am. Ito po, galing naman siya sa Bodrum, Turkey. Oh, Sa India naman po yun. Sa India. Opo. Little piece of everything. Doon sa mga lugar na napupuntahan niyo. May 5 kwarto ang villa na ito, perfect for family gathering at iba pang pagtitipon. So ito yung, di ba, pagkaano ni-rent mo to, the whole place, parang exclusive Yes po, talaga. ma'am. Ang maximum nito ilan? Maximum po, umaabot siya minsan 40. 40. Pagka team building o kaya mga reunion, ganyan. Ang maganda rito yung exclusive ang ano mo. Pinopromote kasi namin talaga dito sa Reef House, family gathering talaga. So, they all stay in one roof. Mas frequent yung bonding, tsaka maraming areas na pwedeng mag-bond. Dahil IG-worthy ang bawat sulok ng beach house na ito, picture-picture na! Bago naging negosyante, isang registered nurse si May, habang ang kanyang asawa naman ay nag-abroad para mas maitaguyod ang kanilang pamilya. From the time na napas ko yung board exam ko, pinalaki ko yung mga bata kasi parang pag OFW kasi si husband talagang kailangan mag-standby para sa mga bata sa pag-aaral nila. Nang napalaki na ang mga anak, doon naisip ni May na humanap ng panibagong adventure, ang pagtatayo ng kanyang dream negosyo. Para sa akin, this is a form of parang women empowerment din eh. Kasi ang isa ko, para akong na-depress ba, parang akala ko wala na akong ibang pwedeng gawin. So, kailangan kong i-empower yung sarili ko. Sakripisyo para sa mga kapuso nating OFW ang mawalay sa pamilya. Kaya sinisigurado ni May na hindi masasayang ang sakripisyo at paghihirap ng kanyang asawa sa ibang bansa. Magpundar, mag-ipon. Marami kasing OFW wife na sa sobrang dumadating na pera, hindi nila alam kung saan nila tamang ilagay investment na hawak nila. Kung hindi ba makapag around the world, dito lang muna sa ngayon dahil tulad ng pagninegosyo, hindi na kailangan magpakalayo-layo pa para